balita. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na insidente sa Maynila, Cebu City at Iloilo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Rumisponde ang UNTV News and Rescue Team at iba pang rescue unit sa motorcycle accident sa Quezon Bridge, Quiapo, Maynila. Pasado 2:00 kaninang madaling araw. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na si Marco Pinto na nagtamo ng matinding pinsala sa kanang tuhod at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos malapatan ng pangunang lunas, dinala na sa Philippine General Hospital ang biktima kasama ang kanyang kaanak. Ang MMDA Rescue at Raha Rescue Unit naman ang nagbigay ng first aid sa dalawang angkas ng motorsiklo at saka inihatid sa Tondo General Hospital. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na sugatan sa larong basketball sa Sawang Calero Sports Complex sa Cebu City alas 11 ng gabi kahapon. Aksidenteng tinamaan ng siko ang ilong ni JR Kapuyan matapos mag-rebound habang naglalaro ng basketball. Nilapatan ng pangunang lunas ng grupo si Kapuyan na nagtamo ng deformity sa ilong at saka dinala sa Cebu City Medical Center. 6 ang sugatan ng banggain ng isang SUV ang dalawang motorcycle rider sa Marigondon, Lapu-Lapu City alas 11 ng gabi noong Biyernes. Ayon sa mga nakasaksi, magkasunod ang dalawang motorsiklo nang biglang lumihis sa kabilang daan ang SUV crosswind at binangga ang mga ito. 3 sa mga biktima ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at inihatid sa Lapu-Lapu City Hospital at UC Medical Center. Ang ibang rescue team naman ang nag-atid sa 3 iba pa sa ospital. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na hinampas sa ulo at pinagnakawan sa Ledesma Street, Iloilo City alas 11 kagabi. Ayon sa biktima na si Mario Banahaw, 47 anyos, pauwi na siya nang biglang may humampas sa kanyang ulo at nawala na lamang siya ng malay. Nang matauhan siya ay nawawala na ang kanyang wallet na naglalaman ng 1,000 piso. Matapos mabigyan ng first aid ang sugat sa ulo, ay dinala na si Banahaw ng grupo sa Western Visayas Medical Center. Samantala, isang barangay tanod naman ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team matapos magtamo ng mga sugat ng bugbugin ng mga kalalakihan na sinita niya habang nagro-ronda siya sa may palaisdaan sa barangay San Pedro, Molo, Iloilo City noong Biyernes ng alas 11 ng gabi. Matapos mabigyan ng first aid ng grupo ang mga sugat sa kaliwang pisngi at bukol sa batok ng biktima, ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago ang balita. Matagumpay na naisagawa kahapon sa Cagayan de Oro City ang Pilipinas Debates 2016. Ngunit marami ang nagsabi na kulang ang 2 oras upang maitawid ang layuning makilala ng mga mamamayan ang bawat kandidato sa pagkapangulo ng bansa. Ito ang balita ni Joey Domingo. Naunang dumating sa debate hall ng Capital University dito sa Cagayan de Oro kahapon si Vice President Jejomar Binay. Sumunod naman sa kanya si former DILG Secretary Mar Rojas. Pangatlong dumating si Davao City Mayor Rodrigo Duterte at pang-apat naman si Senator Grace Poe. Panghuli si Senator Miriam Defensor Santiago. Sa unang round ay ang track record ng mga kandidato ang naging usapin, pati na rin ang mga isyong kanilang kinakaharap. Tinanong ni Santiago kay Binay ang tungkol sa kanyang mga ari-arian na sinabi naman itong minana pa niya sa kanyang mga magulang at galing pa sa pagiging doktor at abogado nilang mag-asawa. Giniit naman ni Santiago, hindi nakalagay sa Philippine Constitution na bawal tumakbo ng pagkapangulo ang may karamdaman. Tinawag naman ni Duterte na biological ang issue ng kanyang pagiging mahilig sa babae. Ipinagtanggol naman ni Poe ang sarili sa aligasyong siya ang may pinakamanipis na credentials. Walaan niya sa haba ng panunungkulan ang sukatan ng pagiging isang epektibong pinuno, habang patuloy namang kinakampanya ni Rojas ang daang matuwid. Sa ikalawang round ay mga suliranin ng bansa ang pinag-usapan ng mga presidentiables, samantalang sa pangatlo at panghuling round naman ay tungkol sa kani-kanilang mga plataporma at mga isyong udyok ng mga netizens. Naging usap-usapan ang mga ipinahayag ni na Mayor Duterte at ni Senator Santiago sa isang round. Sinabi ni Santiago na si Duterte lamang sa lahat ng iba pang kandidato ang walang bahid ng korupsyon. Sinabi naman ni Duterte na malusog pa ang senadora at may kakayahan pang mamuno. Oh, well, we've always been very close friends. Kaibigan talaga kami ni... As a matter of fact, pag naon siya sa Davao,
dumidiretso yan sa bahay. Ayon naman kay Senator Grace Poe at former Secretary Mar Rojas, kulang ang oras upang maipahayag ang mga nararapat na malaman ng taong bayan tungkol sa bawat kandidato. Siguro habaan ng konting oras sa mga ibang plataforma na pwede natin sabihin. Governance is not a soundbite. Governance is not a one-liner. Samantala, hindi naman nagpaunlak si Vice President Jejomar Binay sa media pagkatapos ng debate. Para naman kay Senator Coco Pimentel, malinaw ang mga kandidato sa pag-express ng kani-kanilang mga sarili. May panawagan lamang ito sa COMELEC. We are looking for improvements. Maybe COMELEC should, if it's a Mindanao debate, make it 2/3 or 100% about Mindanao. Wala kang tanong about power. So it gives us a misimpression that power is not a problem here in Mindanao. Nagpaliwanag naman ang COMELEC tungkol sa usapin ng kakulangan sa oras. There are several more topics that are lined up. Hindi naman ito comprehensive dahil ito lang yung kasya sa oras na meron tayo. And there are 2 other debates coming up. Ang pangalawang presidential debate ay isasagawa sa Cebu sa darating na Marso, samantalang panghuli ay sa Pangasinan. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Samantala, naghain ng petisyon sa Commission on Elections o COMELEC si dating Akbayan Party List Representative Walden Bello na kumukestyon sa nalalapit na laban ni Congressman Manny Pacquiao laban kay Timothy Bradley sa panahon ng campaign period. Ito ang balita ni Victor Cosare. Dumulog sa Commission on Elections si dating Akbayan Party List Representative at Senatorial Candidate Walden Bello upang hilingin sa komisyon na gumawa ng aksyon kaugnay sa nalalapit na laban ni Congressman at Senatorial Candidate Manny Pacquiao kay Timothy Bradley. Sa kanyang 7 pahinang petisyon, iginiit ni Bello na malalamangan ni Pacquiao ang ibang mga kandidato pagdating sa media exposure dahil sa kanyang boxing bout na isaan niyang paglabag sa Fair Elections Act. The pre-fight, the fight itself, and the post-fight publicity will be according one candidate so much time beyond the allotted legal time for political advertisements, no? And not only will it give hundreds of free time that are not allotted to other candidates, but it will be free time, no? So this constitutes a tremendous disadvantage to other senatorial candidates. Para kay Bello, dapat ipagpaliban muna ni Pacquiao ang laban at isagawa na lamang ito pagkatapos ng halalan. Bahala na si Congressman Pacquiao if he wants to have the fight go on and risk disqualification, or he follows COMELEC rules and postpones it till after the May 9 elections. Nakasaad din sa petisyon ni Bello na gaya ng TV anchor, commentator o radio broadcaster na kumakandidato, dapat ding mag-leave si Pacquiao sa kanyang propesyon ng pagiging boksingero sa panahon ng campaign period dahil nakakakuha ito ng madalas na mass media projection. Una nang sinabi ng COMELEC na gagawa sila ng aksyon kaugnay sa magaganap na laban ni Pacquiao kung may maghahain ng reklamo. Wala pa namang tugon hinggil dito ang kampo ni Pacquiao. Victor Cosare, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, ipatutupad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa buong bansa ngayong taon ang kanilang door-to-door na pagbibigay ng pensyon sa mga senior citizen. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Grace Casin. Grace, ano to? Attorney, kanina nagpunta nga tayo sa DSWD at in-explain nga nila sa atin itong programa nila nito. Kanina, ipapakita lang natin yung picture ni Lola Victoria Dumawal. Ayan, siya ay 80 years old at inihatid mismo sa kanila sa bahay niya yung pensyon. Isa siya sa mga benepisyaryo ng social pension ng Department of Social Welfare and Development sa mga indigent o may hirap na senior citizen. Inihatid mismo sa kanyang bahay sa barangay Amagna, San Felipe, Zambales ang kanyang pensyon. Sa ilalim ng door-to-door delivery program ng DSWD, personal na inihahatid sa bahay ng mga indigent senior citizen ang kanilang pensyon. Mas kumbinyente ito sa mga matatanda na mahina na at hindi na halos makalakad at makatayo. Pakinggan natin si Director Pasita Sarino. Hindi na po kailangan yung ating mga nakakatanda na pupunta sa plaza, pupunta kung saan man yung sinasabi nilang payout
payout venue. Oo. Hindi na kailangan yung ating mga matatanda na dadalhin pa, mag-hire pa sila ng tricycle, meron pa silang escort, at aabutin pa sila ng mula umaga. Ayon kay DSWD Protective Service Bureau Director Pasita Sarino, unang ipinatupad ang programang ito noong 2013 hanggang 15. Sa National Capital Region lang yan at sa Region 3. Subalit dahil sa positibong reaksyon ng mga senior citizen, ipapatupad na nila ito sa buong bansa ngayong taon. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, obligado ang gobyerno na bigyan ng 500 pesos na pensyon ang mga senior citizen na may edad 60 years old pataas. Subalit, kailangan sila ay walang kakayahang kumita, walang natatanggap na anumang pensyon o anumang tulong sa kanilang mga kamag-anak at kung ito ay may sakit at may kapansanan. Pakinggan ulit natin si Director Sarino. Kung sino man yung nagdi-deliver, talagang pumipirma, pinipicturan ang mga nakakatanda na sila po ay tunay nakakatanggap. Attorney, sinabi rin ni Director Sarino na sa programang ito ay mas nagiging mabilis yung pagbibigay ng pensyon sa mga matatanda. Mas madali rin nilang nalalaman ang kondisyon ng mga beneficiary dahil may regular na silang pagbisita sa mga ito. Sa ngayon, nasa 1.3 million ang indigent senior citizen sa buong bansa sa ilalim ng programang ito ng DSWD at may pondo ito ngayong taon na 8.7 billion pesos ngayong kasalukuyang 2016, kasama na rin yan sa budget. Sa mga nais na maging beneficiary ng DSWD Social Pension, maaari po silang pumunta sa opisina ng DSWD sa kanilang lungsod, munisipalidad o sa office ng DSWD na malapit sa kanilang lugar. Attorney. Grace, napakaganda nitong programang ito, no? However, ang tanong ko, paano ang logistics ng lahat na ito? Ilang mga senior citizen na indigent ang naka-assign sa bawat social worker sa isang araw na pagpunta niya? Kasi syempre mahirap din na maraming dalang pera yung social worker, di ba? Baka manakawan o mawala niya yon. So ilan yung pwede niyang dalhin in a day? Attorney, dahil kulang sa tao ang DSWD, meron silang mga partner agency ngayon. Ito yung PhilPost at ang Philippine Veterans Bank. Yung mga tauhan nila, yung mga postmaster nila, dahil kaya sila napili ng DSWD kasi sanay sila sa mga lugar. Kumbaga alam nila yung pasikot-sikot, mas madali nilang makikita yung address. So, yung mga partner na yun yung nagdadala ng pera doon sa mga lugar. At meron naman silang mga kanya-kanyang security, lalo na yung Philippine Veterans Bank, may kanya-kanyang security sila para ma-sure naman na hindi mananakaw yung pera o hindi makukuha yung mga pera na ibibigay doon sa mga pensioner. Aside from yung pagkuha ng picture tsaka mga sasaynan, no, ano pang mga check and balances ang gagawin ng DSWD to ensure na yung mga inassign nila sa PhilPost at tsaka yung kanilang mga tauhan ay ibibigay talaga yung pera na yon doon? Kasi pwede nagpa-picture lang, tapos nagpapirma lang, pero the 500 na adequate na nung ahente. Paano yun? How do they check it? Attorney, merong sariling grupo naman ng DSWD na mag-check sa bawat lugar na yan. Doon sa listahan na binigay nila doon sa partner agency nila, meron ding sariling listahan ng DSWD para i-double check. Pwedeng puntahan din nila, parang random, pupuntahan nila kung talagang naibigay nga itong pera na to dito sa senior citizen pensioner. Maraming salamat, Grace Casin, para sa ulat na yan. At sa ibang balita, inalis sa pwesto ang 15 opisyal ng Philippine National Police o PNP Firearms and Explosive Office dahil sa ilang irregularidad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tinanggal sa pwesto ang 15 opisyal ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office simula ngayong araw, ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez. Simula pa noong Disyembre 2015 ay pinaiimbestigahan niya sa CIDG ang mga nakalulusot na peking dokumento para sa License to Own and Possess Firearms FEO. Base sa resulta ng investigasyon, kalimitang pinipeke ang neuropsychiatric clearance. We received reports on alleged irregularities on the issuance of license to own and possess firearms, commonly known as LTOP. Spurious supporting documents, fake NP clearance certificate. Sinabi pa ng general na kung mapatutunayan na lumabag ang 15 opisyal ay kakasuhan nila ito ng administratibo at kriminal, subalit ibabalik naman sa pwesto sakaling mapatunayang walang kasalanan. We have to temporarily relieve them
so that an investigation could be, a speedy investigation could be conducted. Kabilang sa mga naalis sa pwesto ay si FEO Director Police Chief Superintendent Francisco Elmo Sarona, na pinalitan naman ni Police Senior Superintendent Cesar Hatorn Binag at 14 na iba pa. Payo ng general sa mga opisyal ng PNP, gawin ang maayos at maging tapat sa trabaho. Pinayuhan naman ito ang mga gun owners na maging responsable at sumunod sa itinatakda ng batas. Kasama sa iniimbestigahan ng PNP ay kung paano nakalusot ang umano'y pamimeke ng neuropsychiatric clearance ni Palupandan Mayor Magdalano Peña upang makapagmay-ari ng maraming armas. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Inihahanda na ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga kagamitan at ang pwersa na militar na tutulong sa pagpapanatili ng seguridad kaugnay ng nalalapit na ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito ang balita ni Joan Nano. Inihahanda na rin ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang pwersa na makatutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa darating na Huwebes, February 25. Plano ng AFP na mag-deploy ng mahigit sa 150 tauhan sa mga lugar na magiging sentro ng pagdiriwang, kabilang na ang bahagi ng EDSA People Power Shrine sa Ortigas at EDSA People Power Monument sa may kanto ng White Plains. Kasama rin sa mga ipakakalat ng sandatahang lakas ang grupo ng Explosive Ordnance Disposal o EOD Group, kung saan 11 K9 team ang mag-iinspeksyon upang masiguro na walang anumang banta ng pagpapasabog sa mga nasabing lugar. Ipoposisyon rin ng AFP ang ilan sa kanilang mga ambulansya kasama ang mga medical team. Maging ang AFP fire truck at iba pang uri ng transportasyon ng AFP ay naka-standby rin para sa anumang aksidente na maaaring mangyari. Samantala, sa darating na Huwebes ay bubuksan naman sa publiko ang open grounds ng Campo Aguinaldo, kung saan itinatayo ngayon ang People Power Experiential Museum. Ito yung People Power Experiential Museum na kasalukuyang isineset up dito sa open grounds ng Campo Aguinaldo. Dito nga itatampok yung iba't ibang mga larawan at iba pang mga likhang sining na nagpapakita ng mga pangyayari at kung gaano nga ba kahalaga ang naganap na EDSA People Power Revolution. 2 araw na bubuksan ang naturang museo na magsisimula sa February 25 hanggang February 26, alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. May paalala naman ang pamunuan ng AFP para sa lahat ng mga magtutungo sa Experiential Museum. Kung magdadala kayo ng bag, magdala lang po kayo ng mga transparent na mga bag para nakikita yung laman ng inyong bag para hindi na po kayo masyadong mantala. Pipigilin po kayo sa gate at checkin po lahat ng kagamitan at daladalaan nyo para lang sa security po. Maganda na rin po kayo ng ID at iba pang identification. Bukod sa open grounds, mahigpit ring pinagbabawalan ang mga bisita sa museo na maglibot sa iba pang bahagi ng kampo. Paliwanag ng tagapagsalita ng AFP, layon pa rin ito na mapanatili ang seguridad sa paligid ng Campo Aguinaldo. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Philippine National Police hindi naniniwalang nabuhay muli ang New People's Army Death Squad. Dating Makati Mayor Junjun Binay, hihintayin muna na ma-raffle ang kaso bago magpiyansa. Rated G, mga palabas yan na pwede sa lahat. Rated PG, kailangan nakaabang ka para sagutin ang mga tanong nila. Rated SPG, dahil may mga programang masiselan. Para sa matalinong panonood. Mayor Paint. With Mayor, you paint more while you pay less. Let's go! Yes! Feeling young ka talaga pag wala kang osteoarthritis. Kaya mag-OsteoGuard with a Power Joint formula to help guard against osteoarthritis. OsteoGuard. Go Galaw! Mahilig
paligaya at pagsasakripisyo na dala ang pagiging isang ina. At sa laban na to, kasama niyo ang New Moms dahil Sa bawat araw ng pagiging isang ina, tayo ay bida. maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Ang New Moms Malunggay ay nagbibigay ng protein at carotene at ng folic acid na nakatutulong maiwasan ng ilang komplikasyon sa panganganak kung iinumin ng ina habang siya ay nagdadalang tao. Ang New Moms ay maaaring makatulong sa expectant at breastfeeding mothers ng ating henerasyon. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Leave it to me, baby. Ang Leave It ay may silimarin. Meron pang alpha-lipoic acid, B-complex vitamins and zinc. Mga sangkap na mas makatutulong manatilihing malusog ang liver ko. I take Fatrol to help me feel confident and sexy. Fatrol contains L-carnitine and green tea extract that help burn fats, increase metabolism, and maintain proper cholesterol levels. Ayaw mo bang tumaba? Take Fatrol every day. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Kontento ang ilang running mate ng presidential candidates sa naisagawang debate kahapon ng mga tatakbong pangulo sa eleksyon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Para sa ilang vice presidential candidate, panalo ang kanilang presidential running mate na humarap sa debate kahapon sa Cagayan de Oro. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, si Mayor Duterte lang ang may mabilis na solusyon at aksyon na tapusin ang gulo at isulong ang tunay na pagbabago. Para naman kay Senador Ferdinand Marcos, mas sanay si Senador Miriam Santiago na makipagdebate kumpara sa ibang kandidato. Kaya-kaya niya lahat ng sagutin at hindi lamang yung simpleng sagot ang kanyang binigay, kundi ina-analyze pa niya na mas malalim lahat ng mga itinanong sa kanya. Sinabi naman ni Senador Antonio Trillanes IV, magandang resulta ang debate para mas masuri ng mga botante ang mga kandidato. Ngunit dapat pang pag-ibayuhin ang format nito upang mailatag ang iba pang issue at programa. Ipinagtanggol naman ang kampo ni Senador Grace Poe sa pahayag na ang presidente ay hindi dapat OJT. Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, tagapagsalita ni Poe, sapat ang karanasan ni Poe upang mamuno sa bansa. Ipinahayag naman ni Joey Salgado, ang Communications Director ng United Nationalist Alliance, malinaw ang mga datos na bumaba ang mga mahihirap sa Makati sa ilalim ng pamamahala ng mga Binay, salungat sa nalalaman ni Rojas. Sinabi naman ng kampo ni Rojas, malinis ang intensyon at pangarap ng dating kalihim para sa bansa. Para naman sa Malacanang, ipinakita ni Rojas ang kanyang kahandaan sa naturang debate. He was able to meet the timelines, which is important because it shows you he could think on his feet, marshal his thoughts, boil down complex questions into answers that met the timeline. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Inihain naman sa Korte Suprema ang petisyong mag-aata sa Commission on Elections o COMELEC na ipatupad ang voter's receipt o voter verified paper audit trail. Ito ang balita ni Rosa Licos. Tungkulin ng Commission on Elections o COMELEC na tiyaking mabibilang ng tama ang lahat ng mga boto ng mga botante para sa paparating na May 9 national elections gamit ang automated election system. At upang matiyak ito, nais ni dating Senador Richard Gordon na i-activate ng COMELEC ang voter verification paper audit trail feature ng vote counting machines. Ito ay upang magkaroon ng patunay ang mga botante na nabilang ng tama ang kanyang boto. Dapat ang COMELEC matutong magmalasakit. Dapat efficient sila. Kahit na magdagdag sa oras, ang importante dito mabilang yung boto. Kahit na may gastos konti. Nakasaad sa Republic Act No. 9369 ang batas na nag-amyenda sa Republic Act No. 8436 o ang Automated Election System Law na isa sa minimum system capabilities ng Automated Election System ay ang pagkakaroon ng voter verified paper audit trail. Bunsod nito, naghain ng petisyon for mandamo si Gordon sa Korte Suprema upang atasan ng COMELEC na ipatupad ang nasabing feature sang-ayon sa batas upang masiguro ang integridad sa paparating na halalan.
Sa usapin naman na maaaring magamit ang voter's receipt sa vote buying, sinabi ni Gordon na kakaunti lang ang nairereklamo at wala pang ang naparusahan na politikong bumili ng boto sa kasaysayan ng halalan sa bansa. Dagdag pa nito, ang voter's receipt din ang maaaring maging ebidensya mismo laban sa vote buying. Ito ang talagang patunay. Hawak ko itong boto. Kung pagbili ko, kasalanan ng tao na binibenta mo yung boto, nasa konsyensya niya na yan. Pag nahuli ka, may ebidensya. Ba't ka matatakot na ibibenta? Ani Gordon, hindi naman kinakailangang magastos ang resibo. Mahalaga lang anya na nakalagay dito ang pangalan ng mga binoto, ang oras at ang petsa kung kailan bumoto. Ayon naman sa COMELEC, hihintayin nito ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa petisyon at binigyang diin na pinag-aralang mabuti ng komisyon ang desisyong huwag ipatupad ang voter-verified paper audit trail. Rosalie Cosio, NTV News, Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA North Avenue. Ito ang balita ni Joyce Balancio live. Joyce, kapusta na? Yes, Attorney Reg, dito nga sa ating kinalalagyan sa kahabaan ng EDSA, partikular sa tapat ng Trinoma at SM North, ay magaan pa nga yung daloy ng trapiko dito. Kung makikita mo sa northbound lane ng EDSA, ay mabilis pa yung daloy ng mga sasakyan papuntang Balintawak at Muñoz, pati na rin sa kabilang banda sa southbound lane papuntang Makati at Ayala. Pero Attorney Reggie, bagaman magaan yung daloy ng trapiko dito sa aking kinalalagyan, ay bahagyang sisikip yan dyan sa paakyat ng Quezon City flyover. Kahit sa taas, pati na rin sa baba ay bumper to bumper na ang nararanasan dyan. Yung mabigat na daloy ng trapiko ay aabot dyan sa underpass ng Cubao Farmers. Kung babaybayin naman ng mga motorista yung southbound ng EDSA, maaring maipit po sila sa mabigat na traffic sa bandang Shaw Boulevard Crossing. Pero paglagpas po dyan ay luluwag na po ang kondisyon ng ating trapiko. Kung maaari ay iwasan na rin po natin ang Guadalupe Bridge, pati na rin ang kahabaan ng Buendia hanggang Ayala dahil halos hindi na rin po gumagalaw ang mga sasakyan dyan. Sa northbound, Attorney Reg, buhol na rin po ang traffic sa Magallanes na umaabot na rin hanggang sa Ayala. Bagaman umuusad naman kahit kaunti ay mabagal na rin ang takbo ng mga sasakyan hanggang dyan sa Ortigas flyover. Luluwag o bibilis na lang ang takbo ng mga sasakyan sa bahaging NEPA Q-Mart hanggang Kamuning. Attorney Reggie, payo lang po sa ating mga kababayan. Lahat po tayo ay makakatulong sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila kung lahat po tayo ay susunod sa traffic rules and regulations na iniimplementa ng ating pamahalaan. Kabilang na dyan ang number coding kada araw, pati na rin sa public utility vehicles katulad ng mga jeep at mga bus na magbaba at magsakay lang po ng mga pasahero sa mga tamang lugar, at para sa ating mga motorista na may mga sasakyan na mag-park lang po tayo sa valid parking spaces. At dahil po Lunes ngayon, Attorney Reggie, pinagbabawal po sa daan hanggang mamayang alas 7 ng gabi ang mga sasakyang may plaka nagtatapos sa 1 at 2. At yan muna ang pinakahuling traffic condition dito sa EDSA. Balik sa iyo, Attorney Reggie. Maraming salamat, Joyce Balancio, nagulat ng live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Hihintayin muna ng kampo ni dating Mayor Junjun Binay na maraffle ang kaso sa Sandigan Bayan bago magpiyansa at gumawa ng susunod na hakbang. Nagbabalik si Joyce Balancio. Matapos maisampa ng Office of the Ombudsman ang kasong graft sa Sandigan Bayan laban kay dating Makati Mayor Junjun Binay at iba pang kapwa akusado noong Biyernes, inaabangan na ngayon kung anong division ang hahawak sa kaso. Maaari kasi magkaroon ng special raffle ang korte. Magbubunutan ang 7 divisions na Sandigan Bayan kung saan mapupunta ang kaso ni Binay. Kung wala namang maging special raffle, sa Biyernes nakatakda ang usual raffle ng korte. Ayon sa abogado ni Binay, hihintayin muna nila na ma-assign sa division ang kaso bago sila magpiyansa. Maghahain din sila ng motion for judicial determination of probable cause na kukwestiyon sa mga iprinisintang ebidensya ng ombudsman laban kay Binay. Nakaharap si Binay ngayon sa kasong graft dahil sa munay pagbibigay ng pabor at unwarranted benefits sa Hillmarks Corporation noong ini-award nito ang Phase 4 construction ng Makati City Parking Building na nagkakahalaga ng 649 million pesos noong 2011 hanggang 2012. Wala umanong bidding na nangyari at ibinigay agad ang proyekto sa Hillmarks kahit hindi pa ito nagpapasa.
ng approved project plans at specifications. Maliban sa graft, sinampahan din si Binay ng falsification of documents dahil umano sa pamimeke ng mga dokumento katulad ng invitation to bid na umanay na-publish pa sa isang pahayagan. Pineke rin umano ng mga respondent ang counter affidavit ng editor-in-chief ng nasabing pahayagan upang palabasin na na-publish ang dokumentong ito kahit hindi naman. Maliban kay Binay, 13 ang nakasuhan din ng graft sa korte, kabilang na dito ang dating city administrator at budget officer na Makati, habang 4 naman ang kanyang kapwa-akusado sa falsification of documents. 24,000 pesos kada count ang nirerekomendang bail na ombudsman kay dating Makati Mayor Junjun Binay at iba pang mga akusado sa kasong falsification of public documents, habang 30,000 per count naman ang sa graft. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Magtutungo bukas ang pinuno ng pambansang pulisya sa Cagayan upang pagpaliwanagin ang mga commander ng PNP matapos na masawi ang 6 na pulis sa ambush at upang dalawin na rin ang 15 nasugatan. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Walang indikasyon na nabuhay muli ang New People's Army Death Squad kasunod ng pananambang sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Cagayan at Candoni, Negros Occidental noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, wala itong basihan at talagang gawain na ng NPA ang mangikil sa mga negosyante at mang-ambush sa itinuturing nitong kaaway. We have not seen any indication on the ground, but in the past, very dominant sa kanilang lines of operations yung pati yung nagtatraffic na pulis na walang kasalanan, babarilin nila para makakuha ng baril. Samantala, personal namang hihinga ng paliwanag ni General Marquez ang mga police commander sa Cagayan matapos ma-ambush at mapatay ang 6 na miyembro ng Regional Public Safety Battalion at pagkasugat ng 15 iba pa. Personal ani nga niyang aalamin kung saang parte nagkulang ang kanya mga tauhan upang maayos ito at hindi na maulit sa mga susunod na operasyon. I'm going there on Tuesday to check personally what exactly happened and audit the decision making of our commanders there if they were good enough to prevent the unnecessary loss of lives. Ayon kay Marquez, masakit para sa kanya ang pagkasawi ng mga tauhan dahil pwede namang maiwasan ang ganitong mga pangyayari kung pulido ang mga paghahanda bago ang operasyon. Dagdag pa ng general, nais niya ring dalawin at alamin ang kalagayan ng 15 pulis na nasugatan sa insidente na nauna nang binigyan ng parangal na medalya ng sugatang magiting noong 1 linggo. Sinabi ni General Marquez, bagamat nasa Category 2 ang lalawigan ng Cagayan dahil sa presensya ng may 126 na fully armed New People's Army at may 10 barangay sa Bagao ang threatened, ay hindi pa rin ito sapat para isama sa listahan ng election areas of concern. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Dinipensahan ng Malacanang ang umanay malaking utang ng bansa na iiwanan ng Administrasyong Aquino. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Inihayag ng Freedom from Debt Coalition o FDC na mas malaki ang halagang nautang ni Pangulong Aquino kumpara noong panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Batay sa inilabas sa datos ng FDC, aabot sa 6.4 trillion pesos ang outstanding debt o utang na iiwan ni Pangulong Aquino sa bansa. 4.6 trillion pesos ang nasabing halaga ay hiniram sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Kung kukwentahin, nasa mahigit 62,235 pesos ang utang ng kada Pilipino. Nagpaliwanag naman ang Malacanang kaugnay ng naturang issue. Sinabi ni Undersecretary Manuel Quezon III na nabawasan na nga sa ilalim ng Administrasyong Aquino ang lumang utang ng bansa. Ito'y dahil sa pag-angat ng credit ratings ng bansa na nagresulta naman sa mas mababang interest at mas madaling mga kondisyon para dito. Isang malaking pangyayari sa ilalim ng Daang Matuwid ay unang-una pagre-retiro ng lumang utang, lalo na yung mga utang na nasa dollar-denominated loans. At dahil sa fiscal management ng ating pamahalaan at dito pumapasok ang benepisyo ng mga credit ratings.
Paliwanag pa ni Quezon, sa ngayon ay may kakayahan na rin ang bansa na magbayad ng utang at dalhin sa magagandang proyekto at programa ang halagang inutang nito. I think it's very clear that you will see that by every standard, the Philippines is in a much better place pagdating sa kredibilidad ng pamahalaan at sa abilidad nitong mangutang at bayaran ng kanyang mga utang at kung saan pumupunta ang mga pondong ito. Matatandaan na una nang sinabi ni Finance Secretary Cesar Purisima na mas sumiit ang debt burden ng Pilipinas. Naging mas maayos din anya ang pagmamanage nito ng deficit na nagresulta sa mas kaunting kontribusyon ng borrowing o utang sa GDP ng bansa. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Binuksan sa publiko nitong weekend ang Singapore Airshow 2016 kung saan mahigit 80,000 bisita ang nagtipon sa Changi Exhibition Center upang makita ang inaabangang aerial at static display doon. Ito ang balita ni Robert Navoa. Iba't ibang modelo ng sasakyang panghimpapawid ang ipinakita ng iba't ibang bansa sa event na ito. Hindi lamang commercial kundi maging ang kakayahang pangdigma ng mga kalahok na bansa. Kabilang sa static aircraft display ay ang A864D Apache Longbow Attack Helicopter ng Republic of Singapore Air Force na siya ring ginamit ng kanilang Integrated Aerial Display Team. 6 na bagong Airbus units naman ang binili ng Philippine Airlines sa airshow na gagamitin ng kumpanya sa pagbubukas nito ng direct flight sa Estados Unidos at sa Europa. In 2 years' time, we will have our first A350. This will be configured to around 300 seats with business, premium, and economy seats. Ayon kay Brigadier General Rodante Eshoya ng Civil Aviation's Authority of the Philippines, mas palalakasin pa ng Pilipinas ang aviation training upang makahikayat ng mga estudyante sa buong mundo na mag-aral sa ating bansa. We are sure that we can increase the level of training standards in the Philippines, and these students will be coming over to us so that they can perform their training in the Philippines. Mahigit 130,000 trade at public day visitors ang dumalo sa public viewing, kaya naman umaasa ang delegasyon ng Pilipinas na mas marami pang investor sa industriya ang pipiliin ang bansa na maging trading partner ng mga ito. A lot of the companies here don't realise the benefits there are in the Philippines. It's a wonderful country. The economy is good there and it's got lots of growth potential. I think people are surprised to see that in the Philippines we've got lots of modern manufacturing, and that's just what some of the companies at this show really need. Ayon sa mga eksperto, hindi malayong maabot ng Asia ang maging aviation epicenter of the world dahil sa nakikitang potensyal ng rehiyon hindi lamang sa kalidad ng serbisyo sa aspetong panghimpapawid, kundi sa lumalakas itong industriya ng turismo. Mula rito sa Singapore, Robert Naboa, UNTV News Worldwide. Nakiisa naman ang Embahada ng Pilipinas sa Thai International Travel Fair 2016. Layunin nito na maipakita ang mga lugar na maaaring puntahan sa Pilipinas. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Ipinagmalaki ng Filipino community dito sa Thailand sa pangunguna ni Ambassador Mary Jo Bernardo Aragon ang mga tourist destinations sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng pakikiisa ng Embahada sa Thai International Travel Fair 2016 sa Queen Circuit National Convention Center, Bangkok, na pinasimula noong February 17th at natapos kahapon February 21. Iba't ibang tour organizers, airline companies at national tourism organizations ang nakabahagi sa event. Layunin nito na palakasin ang industriya ng turismo, hindi lamang ng bansang Thailand, kundi maging ng mga karatig bansa nito tulad ng Pilipinas, Myanmar at Hong Kong. Department of Tourism is trying to tap the Thailand market, particularly for dive market, ESL, English second language, as well as the leisure market. So we wanted to promote the Philippines that our destination is a mass destination for Thais. Sa booth ng Pilipinas ay ipinakilala ang mga ipinagmamalaki nating tourist destinations gaya ng mga lugar sa Boracay, Bohol at Palawan. Ang Thai International Travel Fair 2016 ay mayroong exhibit sa iba't ibang bahagi ng Thailand gaya ng Chiang Mai, Udon Thani at Phuket, kung saan dinaluhan din ng mga kababayan natin na nagnanasang lalo pang isulong ang turismo ng ating bansa. Mula dito sa Bangkok, Thailand, Kath Dumaraos, UNTV News Worldwide.
1,282 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Trump panalo sa South Carolina primaries. Clinton naungusan si Sanders sa Nevada caucus. PNP responders pasok na sa finals ng UNTV Cup Season 4 matapos talunin ang MMDA Black Wolves. Abangan ang bagong mukha ng advokasiyang kauna-unahan sa broadcast media sa bansa. Ang Tulong Muna Bago Balita. Kilalanin ang iba't ibang rescue unit at saksihan ang kanilang maaaksyong pagresponde sa mga nasasalungang sakuna. Alamin ang kanilang mga state-of-the-art equipment sa pagsagip ng kapwa na nasa bingit ng panganib. Dito sa 911 UNTV sa bago nitong time slot, Lunes, alas 7 ng gabi. Oh, ano meron? Ganda yata ng ngiti mo, ha? Wala po, kuya. Wala. Ano yan, love letter? Kuya. Siya na ba? Opo. Kilatisin mo munang mabuti. Puso? At isip. Luma na? Opo, tay. Alam mo, kung pipili ka ng kapalit niyan, dapat yung mas matibay. Yung maaasahan mo, umulan man o umaraw. Pero di ba tay, pare-pareho lang po yung mga sapatos? Hindi, anak. Pare-pareho man silang pangsapin ng paa, magkakaiba ng katangian ng mga yan. Kaya nga dapat, matuto kang pumili. Let's celebrate Oral Healthcare Month on Doctors on TV. Learn the latest no-drill dental treatments to address stubborn stains on your teeth. The modern-day tooth fairies will teach us the right oral care you can do at home. While our nutraceutical expert will give us the list of food that has natural antacid properties. All these and healthcare tips for our skin, babies and mommies. This Tuesday, 7 p.m. with replay on Sunday, 7 in the morning. Congratulations, Doctors on TV, for bagging its second award for 2015 as the most outstanding and trusted reality-based medical TV show at the National Customer's Choice Annual Awards. Doctors on TV was also lauded as the top reality-based medical TV show at the Philippine Top Choice Awards for Excellence earlier in 2015 for its unwavering commitment to provide medical advice and assistance to the public. You can be assured that Doctors on TV will be continuing to be delivering high-quality medical information and education to the public. To God be the glory! Pabalik ang Ito ang Balita.
Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano-ano bang mga weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Hindi pa rin masyadong malakas itong pag-iral ng amihan. Actually, medyo nag-recede ito ngayon, medyo humina. But by Wednesday, ayon sa Pag-asa, maaaring ito ibumalik muli. At ramdam natin yung epekto nitong El Nino phenomenon. At may ilang mga lugar, lalo na sa area ng Mindanao, ay makakaranas tayo ng maalinsangang temperatura sa lugar na yan. Wala tayong nakitang tropical cyclone o kahit na LPA na makakapekto sa ating bansa, Atty. Reggie. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong dulong hilagang Luzon ay apektado pa rin po nga itong northeast monsoon o yung amihan, samantalang yung easterlies o yung hangin na nanggagaling dito po sa may silangan ay naapektuhan po yung eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands ay makakaranas po dyan ng papulupulong mahinang mga pag-ulan ng Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay maganda po ang lagay ng panahon at makakaranas lamang po ng isolated thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong maitala ang temperaturang 32 degrees Celsius, ngayon din sa may area ng Puerto Princesa sa Palawan. While sa Tuiguegarao, 28 and sa Baguio is 13 to 22 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies naman po ang area ng Visayas at makakaranas din po ng magandang lagay ng panahon. Pero may mga tsansa po na magkakaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at paggulong. Sa Iloilo City, hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura bukas, ngayon din sa Metro Cebu at dito po sa may area ng Tacloban City. Ang Mindanao po ay makakaranas ng isolated thunderstorms, lalo na yung area po ng Eastern Mindanao. Mas malaki po ang tsansa na magkaroon po ng biglaang mga pagulan po dyan. Sa Cagayan de Oro City naman ay maaari pong maitala ang temperaturang 32 degrees Celsius bukas, Metro Davao 33. Zamboanga City medyo malinsangan po, expect natin bukas hanggang 35 degrees Celsius. Ang atin pong sunrise 6:17 a.m. ating pong sunset 6:02 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, umabot na sa mahigit 1,100 na ang bilang ng evacuees sa Calaca, Batangas matapos masunog ang LPG depot na pagmamayari ng South Pacific Incorporated. Tiniyak naman ng pamunuan ng kumpanya na makikipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula sa Batangas, itong balita ni Sherwin Kulumong live. Sherwin, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reg. Kontrolado na ng mga otoridad ang apoy sa nasusunog na liquefied petroleum gas o LPG storage facility sa loob ng Phoenix Petro Terminal Industrial Park sa Calaca, Batangas. Ayon sa tagapagsalita ng South Pacific Incorporated, may-ari ng nasabing LPG depot, nagdesisyon ng mga fire marshal na ubusin na lamang ang natitirang gas sa mga tangke kung kaya tanging ang flare headers na lamang ang umaapoy. Ang flare headers ay safety devices sa taas ng mga tangke na ginagamit upang sunugin ang gas sa kontroladong pamamaraan. Iginit rin ng South Pacific Incorporated na walang naitalang casualty maliban sa 2 empleyado sa oil depot na nagtamo ng minor injuries, ngunit ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Tiniyak naman ng pamunuan ng nasunog na oil depot, Atty. Reg, na tinupad nila ang lahat ng safety standard at kumpleto ang kanilang permit at mga certification. Nakahanda rin ito na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng Bureau of Fire, Philippine National Police, Department of Energy at Calaca, Batangas Municipal Government. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog na umabot sa general alarm noong Sabado ng hapon. Nakarinig muna ng malakas na pagsabog sa lugar bago ang pagsiklab ng apoy. Agad namang isinailalim sa state of emergency ang bayan ng Calaca upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Gayunman, ayon sa South Pacific, tanging ang mga company-owned property lamang ang napinsala ng sunog. Una nang sinabi ni Calaca Mayor Sopronio Ona na hindi pa nag-ooperate ang naturang oil depot at nasa testing period pa lamang. Hindi pa man masabi ng DOE kung makakaapekto ang insidente sa presyo ng mga LPG products. Samantala, Atty. Reg, nadagdagan pa ang bilang ng mga evacuees mula sa 2 barangay na sa ngayon ay umabot na sa mahigit 1,100 at mananatili ang mga ito sa 4 na evacuation center hanggat hindi pa ipinahihintulot
ng mga otoridad. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Sherwin Colobong, nagulat ng live mula sa Calaca, Batangas. Kapwa nagwagi si Republican at Democratic presidential candidate Donald Trump at Hillary Clinton sa isinagawang primary at caucus sa dalawang estado sa Amerika. Samantala, inako ng grupong Daesh o mas kilala sa pangalang ISIS ang naganap ng mga pagsabog sa dalawang syudad sa Syria na ikinasawi naman ng nasa 140. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Kath Canlas. Sa Syria, pumalo na sa 140 ang nasawi sa mga pagsabog na naganap sa Homs at Damascus araw ng Linggo sa Syria. 4 ang naganap na pagsabog sa southern Damascus, partikular na sa suburb area ng Saida Zinab, kung saan aabot sa 83 tao ang namatay. Bago ito, 57 naman ang nasawi sa double car bombing sa Homs na karamihan ay mga sibilyan. Inako na ng grupong Daesh o mas kilala sa pangalang ISIS ang mga pag-atake sa pamamagitan ng Telegram messaging application. Nagkaroon naman ng provisional agreement ang Amerika at Russia sa partial truce sa Syria. Sa Fiji Island, nagdeklara na ng state of emergency ang bansang Fiji matapos ang pananalasa ng malakas na bagyo noong Sabado. Nawala ng supply ng kuryente, tubig at naputol rin ang komunikasyon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Prime Minister ng bansa, 10 ang naitalang nasawi. Mahigit 700 residente ang inilikas sa mga evacuation centers habang ang mga turista sa lugar ay nanatili sa mga conference rooms sa kanilang hotel. Sa ngayon ay patuloy na ina-assess ng mga otoridad ang pinsalang idinulot ng itinuturing na pinakamalakas na bagyo na nanalasa sa Pacific Island Nation. At sa Amerika, tinalo ni Donald Trump ang kanyang mga kalabang kandidato sa ginanap na Republican presidential primaries kahapon sa South Carolina. Nakuha ni Trump ang 33% na boto sa estado habang dikit naman sa 22% sina Senator Marco Rubio at Senator Ted Cruz. Samantala, nag-withdraw na sa presidential race ang dating Republican frontrunner at kapatid ni former President George Bush na si Governor Jeb Bush. Sa Democratic Party naman, nauungusan ni former Secretary Hillary Clinton na may 52.6% of votes, si Senator Bernie Sanders na may 47.3% of votes sa isinagawang Nevada caucus. Inaasahang malalaman na kung sino magiging kandidato ng bawat partido sa pagkapangulo sa darating na March 8, kung saan higit sa 10 estado ang magdaraos ng kanilang primary elections. Mula dito sa Las Vegas, Nevada, Kath Canlas para sa UNTV News Worldwide. Target ng Philippine Disaster Recovery Foundation na maipagkaloob sa ikalawang quarter ng taon ang 240 transitional shelters para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte. Ito ang balita ni Jenny Ringaki. Ang mga residente na nawala ng bahay dahil sa Bagyong Yolanda sa Anibong area sa Tacloban ang napili ng Philippine Disaster Recovery Foundation o PDRF na maging unang benepisyaryo ng kanilang Transitional Shelter Project. Ayon sa PDRF, target nilang mai-turn over ang kabuuang 240 transitional shelters sa Tacloban City sa kalagitnaan ng taon. Sa ngayon ay 47 bahay pa lamang ang kanilang naipagkakaloob. Isang Filipino-American ang nagdisenyo ng bahay at tinawag nila itong butterfly house dahil madali lang itong i-assemble. Bukod pa, sa mga materyales ito ay hindi basta-basta nasusunog. Ang bawat unit ay may sukat na 20 square meters at nagkakahalaga ng 130,000 pesos. A good place to stay even during a storm. It's easy to put up, tsaka easy to take down. Parang envelope lang yan kaya butterfly house. Pwede mong i-fold and then lagay, papak mo sa bag and then you can carry it off. Medyo mabigat but pwede mong dalhin. Katuwang ng PDRF ang USAID sa pagpapatayo ng mga bahay habang ang lupa naman ay bigay ng lokal na pamahalaan. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga residenteng nakatanggap ng tulong na pabahay. Tamon balay, baga di rin man to amon, nakikiyokyo lang kami. Mo opening ang project ay amon ito ya.
Ay, hindi. Direct sila. Nagpilit. Dira mga tao nga. Angay ibutang. Angay buligan. Binubuligan ko nira. Padako akong pasalamat. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakita, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Kinailangan ng PNP responders ang buzzer-beating 3-pointer ni Olan Umipig upang talunin ng MMDA at makapasok sa finals ng UNTV Cup Season 4. Ito ang balita ni Bernard Dadis. 4 seconds ago, Umipig. 2 seconds ago, Umipig for 3. Sa ikatlong pagkakataon, tatangkain ng Seasons 1 and 2 runner-up PNP Responders na makuha ang kampyonato ng UNTV Cup, ang Liga ng mga Public Servants. Sinelyuhan ng PNP ang kanilang tagumpay upang makapasok sa final round matapos talunin ang MMDA sa score ng 72-69. Lamang lang ng 1 puntos ang PNP sa first quarter, 16-15. Sa second quarter, pumutok ng gustong opensa ng mga pulis sa pangunguna ni PO2 Rolando Abaya na nagrehistro ng 10 puntos sa ikalawang quarter upang pangunahan ng PNP ang first half 46-30. Hindi sumuko ang Black Wolves at nagawa pang lumamang ng 2 puntos sa third quarter, 59-57. Pagpasok ng last quarter, dikdikan ng husto ang depensa ng magkabilang team. Sa pamamagitan ng jumper ni gatekeeper Peter John Villanueva ng MMDA, nagawang maitablang score, 69-all, 8.3 seconds na lamang ang nalalabi. Villanueva, jumper! No! We are tied at 16. Kailangan pasa, huwag mapilit yun. Pumunta ka ron. Squid tayo! Penalty sila! Last 4 seconds, tumira mula sa Rainbow Country si Umiping at dito na tinapos ang kampanya ng MMDA sa championship na may twice to beat advantage sa semifinals. 4 seconds ago, Umiping. 2 seconds ago, Umiping for 3. Tinanghal na best player of the game si Umiping na may 11 points, 10 rebounds, 4 assists, 3 steals at 1 block. Sobrang saya! Grabe! First of all, gusto mong magpasalamat kay Lord. Lord! Talaga iba yung, grabe yung inangat namin defending champion, judiciary, and then itong ang MMDA number 2. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord. Binigay niya sa panalo nito kay Chief PNP, kay General Kinsay at saka sa buong PNP. Nag-ambag naman si PO2 Rolando Abaya ng 16 points at 4 rebounds. Samantala nanguna naman sa MMDA si Jeffrey Sanders na may 17 markers at 6 na boards at si Cyril Santiago at Peter John Villanueva na kapwa may 12 points. Makakaharap ng PNP Responders ang AFP Cavaliers sa finals sa Game 1 sa February 28 sa Inare Sports Arena. Samantala maglalaban naman ang MMDA Black Wolves at NHA Builders para sa third place sa darating na linggo. Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Isang power ballad genre ang napiling Song of the Week sa ikatlong linggo ng Marso sa Asong o Preso ASOP Music Festival Year 5. Ito ang balita ni Adjes Carrion. Hinangaan ng nanalong kompositor ngayong linggo sa A Song of Praise o ASOP Music Festival na si Wilfredo Gaspar ang mga pahayag ukol sa kanyang obra ng mga huradong sina Ronnie Raimundo, Carlo Martinez at Dr. Musico Mondel Rosario. Ang kanilang comments, very good job. Tapos ang galing nilang ihimay yung kanta. Nagpapasalamat ako ng marami sa kanila. Maging ang interpreter nito na si Remy Luntayaw na mula sa pamilya ng mga awit na Luntayaw Family Singers ay hanga sa komposisyon ni Wilfredo na Ikaw Pala. Yung mga lyrics, madali lang pong kabisaduhin at yun po parang ang sarap po sa pakiramdam. Pag pinakinggan mo po talaga yung lyrics, parang ikaw talaga yung nagkukwento sa mga tao. Tinalo nito ang mga awiting Ako Ay Mapalad ni John Gilaran Jr. na inawit ng Red Letter vocalist na si Chester Elmeda. Sa piling mo, Panginoon ko.
at Lapit ni Randy Pusing na inawit naman ni Roger Garcia. Lapit ako sa'yo. Lapit ako sa'yo. Ikaw pala ang tunay na katahipigan. Pangalan na tatangin kanino man. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Tali Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.